So guide, advice and guide. Okay, Ace of Cups. Oh, some of you here is nag-ghost, naiwan, binaliwala. Okay, so my advice here, okay, the situation, okay, you might be in this situation. Some of you is parang binaliwala. Ginos or naging cold, like wala na, cold na talaga, empty, you feel empty about the situation. So feeling ko kasi you have expected na kayo yung magkatuluyan, or you have expected na magiging maganda yung outcome ng relationship ninyo, like this person will going to offer you a great offer like marriage, or to choose you between someone else, na ganun. Pero bigla siyang nawala. So bigla siyang naging cold, or bigla kanyang binaliwala. Okay. So ang advice dito is you need to be practical when it comes to this. Kung minahal mo talaga, kung something na yung tao, mahirap naman kasi talaga, pero parang unexplainable, or parang this person gave you question mark talaga na bakit ganito, hindi na lang niya sinabi sa akin, di ba? So bigla siyang nawala. Might be because merong third party na involved dito. So you need to be practical. You need to think na siguro kaya niya ginawa yun kasi coward siya. Yeah, it's true. Kasi hindi niya alam paano i-explain sa'yo, kaya bigla na lang siya nawala eh. So, siguro coward siya, hindi niya kayang panindigan yung mga sinabi niya, or hindi niya ako kayang ipaglaban, hindi niya ako kayang panindigan. So, hindi niya siguro talaga ako minahal, or kung minahal niya man ako, siguro hindi ganun katindi. So, ganun lang yun dapat yung mindset mo, para iwas ka sa nararamdaman mo. It's really normal na maging emotional ka, iyak ka, magtatanong ka, normal yun. Pero wag mo naman na in a way na parang iyayakapin mo na yung depression or anxiety dahil sa nag-ghost ka. Okay? Kasi kailangan mo magkaroon ng mindset dito para na din ka naman kasi sa'yo yun. Kasi pag once napasok ka sa anxiety, na-stress ka sa kakaisip kung bakit ganito yung ginawa mo sa kanya, naging sobrang emotional ka, tapos pumasok ka na sa depression, mahirap yun kasi 'di ba? Yung depression ngayon, delikado, mamamatay. Maging practical ka this time to think na baka ganun yung mga reason niya. So, hayaan mo na lang siya. Parang ganun. Let it be, wala ka din naman magagawa. Kasi pag once nag-ghost ka ng isang tao, definitely it's either bilinak ka, in-unfriend ka, hindi ka na sinipot, or wala. Hindi ka na message or anything. So, you need to understand na kailangan magkaroon ka ng mga list kung bakit niya ginawa yun. Kasi baka ganito, kasi baka ganyan. And kailangan mo yun intindihin. Okay, kailangan mong intindihin yun to the fact na not because intindihin mo siya at patawarin mo siya at mahalin mo pa din siya. Intindihin mo na ganun siya ka-coward na tao. Ganun siya klaseng tao. Intindihin mo na lang siya kasi para din naman sa'yo yun. Okay? So, just do your daily routine kung ano yung ginagawa mo. Masakit kasi maiyak ka, it's normal, do that. Okay lang yun. Malala mo siya, okay lang yun. Pero wag to the point na yung hindi mo tatanggapin na ginuus ka ng taong yun, na mahirap para sa'yo, parang ganun. So, kailangan meron kang practicality sa buhay mo na kung bakit niya ginawa sa'yo yun. So, kasi sa ano ko dito, yun yung nagiging advice.
Kasi nakikita ko kasi dito sa'yo, napapagod ka maghintay kung kailan siya babalik sa'yo, naghihintay ka, lumalaban ka, nagmamahal ka, even nagpaplano ka na kausapin siya, puntahan ba siya or what. So sobrang nagiging possessive ka na dito dahil sa ginawa niya sa'yo. So kailangan mong piliin yung to walk away calmly in this situation. Mahirap man, masakit man, mahirap magka-move on, lalo na kung minahal mo yung person na to. Pero kailangan mong pumili ng option dito sa buhay mo, decision. Okay, kasi feeling ko dito sa'yo kasi, or baka merong option dito kung bakit, baka yun yung pinili niya. So ganun, baka may alam ka, baka you know, yung meron kang hallucination about this, may naririnig ka, may something na hindi ka na naive, hindi ka na inosente sa mga nangyayari, tapos hindi mo lang pa rin matanggap. So kasi naghihintay ka dito napapagod ka na pero naghihintay ka pa din na hindi mo matanggap. So kailangan mo talaga i-drop itong fight na to move forward. You need to have your time to think, to have a soul searching. Okay, and you need to be strong enough. Might be this person is really just not meant for you. Kasi kung mahal ka talaga ng isang tao, hindi mo na kailangan isipin yun na mahal niya ba ako? Bakit niya ako ginoo? Sabi niya mahal niya ako. So, pwede naman kasi some of the people, kaya nila mag-I love you kahit hindi sila sincere sa sinasabi nilang I love you. Pwede yun. Kaya nilang maging concerned, maging caring, kaya nilang mag-effort sa pwedeng magbago yung mga yon. Okay? So, kung ikaw yung tao na nag-i-stay ka sa kung ano yung pinapakita niya sa'yo, masasanay ka at mag-i-stay ka doon. So, you are someone who is expecting that person will going to give you that feeling daily, then mahirap yun. Okay? Kasi nagbabago talaga yung tao. So, ganito siguro yung nangyari sa'yo. You have expected sa mga sinasabi niya sa'yo, sa plano ninyo, sa mga ginagawa niya, sa effort niya sa'yo. So, nahirapan ka. So, yun yung advice ko sa'yo. Kailangan magkaroon ka ng mindset na about if this person hindi ka niya na sinipot, blinak ka na niya, or ginose ka na niya, then kailangan mo magkaroon dito ng list kung bakit nangyari yun, and kailangan mo intindihin, ganun siguro kung nangyari dun. So, hindi siya deserve, parang ganun. Hindi siya deserve kasi nga, coward siya. Ano ba yung coward? Duwag siya. Yun. And, pag mahal ka kasi talaga nito, hindi niya to gagawin sa'yo. Itong ghosting na to, hindi niya to gagawin. Siyempre, pag mahal ka ng isang lalaki, pa-prioritize ka, iisipin ka, bibigyan ka ng time. Kung mag-aaway kayo, hindi siya makakatiis ng isang araw na matulog kayo ng hindi kayo nag-uusap, matulog kayo hindi kayo nagkaayos. Ganun, sabihin nun, mahal ka na isang lalaki. So, just think, alam mo naman yan. Okay, hindi naman siguro tayo na malayo sa social media na hindi tayo makaka-search kung paano malaman kung mahal ka na ng isang lalaki, diba? So, something lang na nabulagan ka lang talaga sa mga salita niya. So, kasi you have expected this. Might be this person offers you, might be ikaw na yung pakakasalan ko, seryoso ako sa'yo, something like that. So, nahirap. Lalo na pag you are an emotional person. So, mahirap yun. So, ganun yung advice ko sa'yo. Kailangan mo magkaroon ng list kung bakit niya ginawa yun sa'yo, and kailangan mo intindihin yung mga listahan na yun. Like, kung may napili siya na alam mo, kailangan mo intindihin na yun siguro, bagay siguro talaga silang dalawa. Kaya niya pinili siguro yun. Siguro yun yung mahal niya. And wala na akong magagawa dun. Ganun. Pero ang problema kasi, meron kasi iba sa atin. Kaya nga, sa'yo, naghihintay ka, napapagod ka. Kasi sobrang hindi mo natatanggap na ikaw yung natatalo. So, sometimes kasi sa laban, hindi palagi tayo yung nananalo. Paminsan natatalo talaga tayo. And this is a part of our journey, being a human being. And ito na din yung part na to na nagkakaroon tayo ng lesson sa buhay natin na kailangan natin i-learn. So, might be this is your lesson na kailangan mong i-learn, kailangan mong i-analyze, kailangan mong i-experience para sa next time, alam mo na kung anong gagawin mo. So, I will going to pull an oracle card.
Forgiveness. Okay, stop focusing your energy to past events, for life is too precious to waste. You can create your reality by what you think, dreams, and imagine. So, this is forgiveness. So, sabi niya, tama na daw mag-focus sa mga past na nangyari sa inyo. You need to forgive and to accept. Okay, so, kasi yung buhay natin is very precious para i-waste nyo lang sa pagkakaroon ng sama ng loob sa tao. Okay, so let's see what is the story here. So, what is the story here? Hindi kayo nag-uusap ng person na to. Or on and off kayo. And this person is waiting for you. Waiting for you to communicate with him or her. Feeling ko dito, gusto niyang mabuo kayo ulit. Yung commitment ninyo or family ninyo ba. Basta gusto niya maayos kayo. Magkabalikan, maayos. Yeah. This person really wanted to explain to you everything. Wanted to ayusin yung mga dapat ayusin. Okay? Para yung sabihin na yung katotohanan at i-explain sa'yo lahat ng katotohanan para maayos na kung ano yung mga dapat maayos. Gusto niya na maging matured enough this time sa'yo. Pero sa'yo kasi, kaya nga merong forgiveness dito. Ikaw kasi parang naging, ano ka kasi dito, the Empress. Like you gain your power back. Nag-evolve ka. Parang nag-move on ka. Naging ano ka ngayon. May parang nakuha mo balik yung power mo as an Empress card. Ni-rebuild mo yung sarili mo. Ibig sabihin, meron ng binago mo yung sarili mo dahil sa ginawa niya. So, kaya siguro merong unforgiveness dito para sa'yo dahil sa ginawa niya. Okay, so, until sa nakapag-move on ka na. Kasi feeling ko dito, meron talagang nangyaring pagmamahal mo sa taong ito na parang unconditional love na binigay mo sa kanya pero sinaktan kanya ng sobra. Kaya this time parang binago mo ang lahat. This time na nakapag-move on ka or gusto mong mag-move on na this time, might be you are in a process of that. And hindi ka pa totally na naka-move on kasi nga hindi mo pa siya na-forgive. Kaya nga sinasabi dito ng oracle card is you need the forgiveness. Or this person need forgiveness. Kasi feeling ko gusto na ng taong yun na i-forgive mo siya. So, let's see. I can see hindi ka makapag-decide dito. Merong toxic talaga na nangyari sa inyong dalawa and your person becomes so easy-go-lucky or naging playboy or playgirl type of person. Na-trap siya in a two-person between you and another one or baka may iba pa. So, hindi even siguro siya makapag-decide between you or that other person. So, sobrang nasaktan ka as you really love this person and na-expect mo na siya ikaw yung pipiliin niya. So, obviously dito, hindi ikaw yung napili kasi nga ikaw yung nagmo-move on. So, nagkaroon talaga dito ng clarity that this person fall in love with another one and nagkaroon sila ng new beginning. Nag-take the leap of faith siya towards that person. Kaya, ang problema is, naging strong ka dito. Okay? So, when this person want your forgiveness, nahirapan ka ibigay. Kasi sa ginawa niya, sobrang pananakit ng sinaktan ka talaga niya na feeling ko kasi sobra mo siyang minahal tapos hindi lang pala ikaw yung pipiliin. So, ngayon, gusto niya ng forgiveness. Gusto niya ng nagkaroon sa kanya ngayon ng
spiritual awakening, may realization, siguro na-trap lang talaga siya before, pero ang mali sa kanya is hindi kanya pinaglaban. Okay, siguro hindi siya nagpili, hindi siya pumili between you and that person, pero siguro may mga narinig ka na nag-uusap sila or what, nagsama sila or what. So sakit talaga sa'yo yun, kaya nga mahirap sa'yo mag-forgive. Pero sabi nga dito ng tarot card, ng oracle card is forgiveness, kasi kung nakafocus ka lang sa energy ng past na mga nangyari sa inyo, is mahirapan ka ka talaga mag-move on. Pag anger yung nararamdaman mo, pag anger yung dinadala mo towards moving on, mahirap yun para sa'yo. Kasi the right thing talaga to do towards moving on, yung mag-accept ka. You need to accept and to forgive that person, and move on. Okay, so kasi pas magaan yun mas maganda yun, kasi parang wala ka nang naiiwan na bahid, any galit, any love. Kasi pag umalis ka na talaga, like pag sabi natin move on, kasi umalis na talaga, like nag-move forward na talaga. So wala nang bahid na galit nun, wala nang iniwan na any darker part from that person sa'yo, kasi na-forgive mo na siya. Okay, so na-release mo na yung anger mo doon. So pag ganito sa part mo, if naka-resonate ka dito na nahirapan ka na patawarin yung isang tao dahil sa ginawa niya, kahit past na yon, is hindi ka makaka-move on ng maayos. Yung pag-move on mo is may anger, ibig sabihin mahirap mo siyang kausapin, mahirap mo siyang patawarin, kasi nga anger yung nasa loob mo sa ginawa niya. So sabi nga dito, for life is too precious to waste. So hindi mo kailangan i-waste yung time mo sa galit mo sa isang tao, sa mga ginawa niya, kasi life is beautiful, you can enjoy your life. Kasi ganito, kasi pag may anger pa sa'yo sa taong yun, every time na you go out travel, you go out with your friends and family, hindi ka magiging masaya kasi may galit ka pa sa isang tao. Naiisip mo siya, especially revenge. Okay, so hindi ka magiging free, walang freedom sa'yo nun. So mas maganda talaga kung gusto mo na mag-move forward, ang una mong gagawin talaga is tanggapin ang katotohanan na ganun yung nangyari. Tapos after that, yung patawarin mo na lang siya sa mga nagawa niya. Hindi naman ikaw yung agrabyado dito, siya naman. So wag nang natin ipairal yung pride natin sa ganitong mga bagay, kasi para at least ma-enjoy natin yung life na sinasabi, because life is too precious. Okay, so you create your reality by what you think, dream, and imagine. So you need to do something. Okay, after you forgive that person, you need to do something for yourself to be happy, to enjoy. Basta ang importante doon, tapos ka na doon sa kanya. Meron ka ng another chapter ng buhay mo at wala ka na doon sa kanya. Wala ka nang, kasi pag may galit ka pa, kasi nahu-hold on pa yun parang nahihila pa yun, kasi nga may galit ka pa, hindi ka pa nagpatawad. So every time maalala mo pa din siya kasi may galit ka pa sa kanya. Kasi ibig sabihin, kasi pag may galit ka pa sa isang tao, hindi mo yan makakalimutan, kasi galit ka sa kanya, gusto mo ng revenge, gusto mo ng makita niya talaga na maging ganito ako, makita mo talaga. So anything na ginagawa mo is siya yung iniisip mo. Anything na ginagawa mo sa buhay, nandyan pa din siya palagi kahit wala na kayo, kasi nga it's all because of that person. And ang masama dun is nagiging nababalutan ka ng anger. So hindi mo na naiisip yung right thing to do in your life, kasi nga may galit pa din sa'yo. Yung focus mo doon is yung makikita niya kung ano yung
paano ako magalit. Makikita niya kung paano yung revenge ko. Makikita niya. So, naka-focus ka pa din sa taong yun. Ibig sabihin, hindi ka pa naka-move on kasi andyan ka pa sa kanya. Naka-focus ka pa kung ano mga ginagawa mo dahil yun sa kanya. So, hindi ka pa naka-move on. May sakit pa. May anger pa dito. So, if you release that, okay, if you understand the situation, try to understand kahit mahirap, try to forgive, try to accept, and have your freedom, okay, parang, okay, ganun talaga yung buhay, hindi talaga kami para sa isa't isa, so, ginawa niya yun in that way, then, nasa kanya din naman yung karma na wala sa'yo, right, so, just forgive that person, with all your heart. Hindi with your with the words, with all your heart, ganun. Kasi mas maganda, mas magaan yun sa pakiramdam. Mas may blessings na dumadating sa na maganda. If you will going to forgive a person who hurt you. Ganun. So whatever the reason is. So kaya sinasabi dito, forgiveness. Okay? So yun. That is my reading for you. Ay, hindi naman ibig sabihin no na papatawarin mo siya, babalik ka sa kanya. No, yung forgiveness kasi pwedeng hindi naman ibig sabihin no na patatawarin mo siya, ibig sabihin pwede na siyang bumalik sa'yo, pwede nang ganyan. No, pwede kasi na okay, patawarin kita, but this time please hayaan mo na lang ako na to move on. Okay, wag mo na, kasi ayaw ko na makipagbalikan, intindihin mo na lang ako. Parang ganun. So, yun na yung tinatawag na closure. Okay, kung ayaw mo na talaga makipagbalikan. So, kung gusto mo pa din makipagbalikan, why have this anger kung gusto mo pa din makipagbalikan sa tao? For what? You are just wasting your time na baka nga may makikilala pa siya na bago or may kasi that person will going to expect na wala na kayo, galit ka sa kanya at ayaw mo na sa kanya, pero sa deep inside mahal mo siya, then baka mag-explore na siya, then may makilala siya, then di mas masasaktan ka kasi you were going to expect nothing. So hindi na ang main dito sa reading na to is lower your pride, parang ganun. And release your anger, forgive and accept. Hindi naman i-forget kasi mahirap naman mag-forget ng mga nangyayari, 'di ba? So, just accept and forgive and move forward. So, if ito bumabalik siya ngayon or this person is asking forgiveness, and forgive this person, tao lang tayo, 'di ba? So, that is my reading for you.